Ang nakaraan. Partner. May sasabihin sana ako sa'yo eh. Pero ipangako mo, huwag ka magagalit ha. Wow, seryoso naman yan. Ano, may kinalaman ba yung sa gulo ng Syria ngayon? Ano? Hindi, ano ka ba? Iba to. Magseryoso ko nga dyan. Mga presyo ng asukal, posporo, mantika, ano pa, bawang, gasolina. Ako, ang taas-taas ng gasolina ngayon. Hindi yun. Ito naman, seryoso na nga tayo. Seryoso ba? Tungkol ba yan sa impeachment? Partner naman eh. Tungkol sa akin to, okay? Huwag mong sabihing buntis ka. Siraulo ko talaga, hindi. Nakabuntis? Uy, hindi ah. May pinatay ka ano? Uy, may makarinig sa'yo dyan, baka seryosohin yan. Nakasagasa? Lalo namang hindi. Nasagasaan? Alam mo, ang dami mong sinasabi. Makinig ka na lang kaya. Alam ko na. In love ka, no? Oo. Kitang-kita ko naman ang paglaki ng kanyang mga mata at natahimik siya ng sandali. Mistulang na bilaukan. Uwe. Kanino naman? Sa'yo. Ang pagpapatuloy. Bigla namang napahinto si Marco. Alam ko nagulat siya sa hindi inasang maririnig galing sa bibig ko. Tinitigan niya mukha ko. Tinitigan ko rin siya. Iyon bang tingin na baka sa mukha ko ang matinding hiya? Para nagsisisi kung bakit lumabas ang salitang iyon sa bibig ko at kagat-labing naghintay sa kanyang magiging reaksyon. At hindi ko rin nakayanan ang pagtingin sa kanya. Yumuko ako sa sobrang pagkahiya. Paano ba naman? Hindi ko akalain na bigla na lang lalabas sa bibig ko ang sagot na iyon. Sigurado ka? Anong May sinabi ka eh. Tama ba yung mga narinig ko? Ano pa nga ba ang gagawin ko? Kundi panindigan na lang ang lahat. Kaya ang ginawa ko na lang ay tumango na lang ako. Hindi pa rin makatingin sa kanya ng diretsyo. Siguro napangiti siya. Kaya ang ginawa niya ay inakbayan niya ako. Sabay sabi ng, Kung ganun, ligawan mo muna ako. nung sinabi niya yon, para naman akong maiihi sa kilig. Para bang ang cute isipin na heto, alam na niyang in love ako sa kanya. At imbis na magalit sa sinabi ko, kagaya ng ginawa ni Prime sa akin, parang casual lang na sinabi sa akin na gusto niyang ligawan ko siya. Kilig match talaga ang lola niyo. Talaga? Okay lang sa'yo lahat? Oo naman. Bakit naman hindi? Basta ikaw. Ano, kailan mo gustong sagutin kita? Para namang gusto kong magtatalon sa sinabi niya. Pero syempre, demure ang drama ko. Ayaw kong sabihin naman niyang masyado akong haliparot. Bagamat alam kong may ganun din akong factor sa katawan. Sa 2 beses ko ba namang pangangaswang sa lalaking nakatabi ko sa pagtulog? Pwede ba ngayon na? Kung gusto mo, nung araw na ginawa mo yung ginawa mo sa akin sa harapan ni Prime, iyon na yung time na sinagot na kita. Grabe ka naman. Pahirapan mo naman ako ng konti. Sabay kurot sa tagiliran niya. Pagkatapos ay nagtawanan kami. Inilingkis niya ang kanyang kamay sa bewang ko at ganun din ang ginawa ko. Wala kaming pakialam kung may makakakita sa amin. Sa isip ko lang, wala nang balakid pa sa amin ni Marco. Payag siyang maging kami. At dahil sa hindi ko inaasahang bilis ng mga pangyayari at pagka-game niya na tanggapin ang lahat, nalimutan ko na ring sabihin ang tungkol kay Prime. Nabura ang lahat ng nasa isip ko sa takda ko sanang pagbunyag sa katotohanan. Simula noon, naging official na kami ni Marco.
At ang naging tawagan namin, Burj, nahango sa pinakamataas na building sa mundo, ang Burj Khalifa ng Dubai. Noong unang pagkakataon kasing nakita at nahawakan ko ang kanyang, alam niyo na, naisip ko kagad na kung iyon ay naging building, iyon na ang pinakamataas na building sa lahat ng lupa. Kung kaya, Burj, mahaba, mataas, nasa 8 to 9 inches lang naman. Kaya iyon ang naging tawag ko sa kanya at iyon ang naging tawagan naming dalawa. At may naging rule sa relasyon namin. Discreet lang kami dapat at wala kaming aaminin sa mga tao. Naintindihan ko naman iyon. Sa isip ko lang, ganyan naman talaga siguro ang relasyon na kagaya nung sa amin. Dapat ay itago. Parang showmanship lang ang lahat. Showbiz kumbaga. Kung may magtatanong man, ang dapat lang namin sabihin ay friends lang kami. Dahil first time kong magkameron ng karelasyon, tanggap ko ang lahat na gano'n na nga iyon. Kasi kahit papaano, nandyan pa rin naman ang pagiging close namin sa isa't isa. Ang pag-akbay niya kapag magkasama kami at ang pagpapakyut niya. Parang mag-shota lang talaga as in. Kahit sa harap ng mga kaibigan o kapwa estudyante namin ay hinahalikan pa rin niya ako sa pisngi na nakasanayan na niyang gawin kapag may kantahan kami. Wala talagang pagkakaiba sa mag-shota. Iyon nga lang, kapag tinatanong kami, ang aming official line na sagot ay, friends lang kami. Ano ba kayo? Masyado kayo mapagbigay ng meaning. Sa showbiz lang yun. Tuloy pa rin ang pagkanta namin sa resto bar ng tita ni Marco. At ang collapsible ceiling na iyon ang nagsilbing love nest namin. Kadalasan pagkatapos namin kumanta, doon na rin kami natutulog. At doon ko na rin dinadala ang mga gamit ko sa school. At dahil doon, mas lumalim pa ang aming relasyon, ang pagkakakilala namin sa isa't isa. Mas lalo ko pang minahal si Marco. Alam ko naman, may nararamdaman pa rin ako kay Prime. Pero dahil palagi kaming magkasama ni Marco, mas nangibabaw ang pagmamahal ko sa kanya. Sa kabilang banda naman, nandyan lang din palagi si Prime. Nakikita ko siya sa school. Nakikita ko siya kadalasan sa resto bar. Nanonood sa amin ni Marco. Habang kumakanta at minsan ay nagpaparinig din sa pamamagitan ng isang kanta. Bakas naman sa kanya mukha ang lungkot habang nagiinom na mag-isa sa isang sulok. Ewan ko kung alam na niya ang tunay na katayuan namin ni Marco. Pero wala na akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ay masaya ako at halos wala na akong may hiling pa sa buhay ko. Isang Sabado iyon, nasa bahay lang ako. Wala kasing pasok noon at umuwi si Marco sa kanilang probinsya. Matagal na raw kasi na hindi siya nakakabisita sa pamilya niya, kung kaya nagpaalam siya sa akin na uwi muna sa kanila. Siyempre, miss na miss ko ang Burj ko, pero karapatan niya makita ang pamilya niya. Nag-iisa lang ako noon sa kwarto ko nung may bigla ba namang kumatok sa main door ng bahay namin. Anak, iyan. Tingnan mo nga kung sino yun. Sige po ma. Nung tinumbok ko ang main door at binuksan ito, si Prime ang nakita ko. Nakaputing t-shirt siya, pantalon na faded na itim. May knapsack na nakasabit sa likuran niya. Kung tutusin, astig din ang forma niya. Magandang lalaki. Makinis sa mukha na parang isang artista. Maganda ang mga mata. Maganda ang mga kilay. Matulis ang ilong. At mamula-mula ang mga nakabibighaning labi niya. Naalala ko tuloy ang palagi kong ginagawa sa mukha niya kapag nanggigigil ako. Kukurutin ko yun o kundi man ay lalapirutin ko kapag busy siya sa kanyang ginagawa. Pero hahayaan niya lang ako hanggang sa hindi na niya matiis. Gaganti na siya. Kukurutin din niya mukha ko hanggang sa tuluyang aabot sa puntong magpampuno na kami. At syempre, dahil malaki siya, matangkad, palagi akong talo. Uupuan niya mga kamay ko at tiyan. At kapag nangyari ganon, walang humpay na niyang lalapirutin na mukha ko. Ikaw ha? Ha? Ito ang gusto mo, di ba? Sige, magsawa ka. Sisirahin ko tong mukha mong ang sarap pa namang lamutakin ang kagat. Di ba?
At syempre magsisigaw ako sa magkahalong kiliti at kilig. At minsan kapag hindi pa rin mapapawi ang pagigigil niya, hahatakin niya pa ako at kikilitiin pa mga iyon. Alam niyang iyon ang pinaka-weakness ko. Ilalak niya ang katawan ko para hindi ako makagalaw at pagkikilitiin niya ng gusto ang dulo ng mga paa ko. At lalo ako magsisigaw sa sobrang kiliti. Magmamakaawa na ihinto na niya iyon. Hanggang sa lumuluhan na mga mata ko na hindi mapigilang pagtawa. Pero hindi pa rin niya ito lulubayan hanggat hindi siya napapagod. At kapag napagod naman siya, saka lang niya ako titigilan at manggigigil na kagatin ang mukha ko sabay-sabing, "Ano? Lalaban ka pa? Ha?" Nahinto naman ang pagmumuni-muni ko at pagtitig sa mukha niya nung sumingit na siya. "Pwede ka bang makakausap?" Hindi kagad ako sumagot. Tingnan ko lang siya. Yun bang tingin na parang may bahid pagmamayabang at pagmamalaki. Siyempre, nasa taas na kalagayan ko. Hindi ko na siya kailangan sa buhay ko. Nung nasa lugmok akong kalagayan sa buhay ko at kailangan ko siya, nasan pa siya? Di pa siya pa itong nagtulak sa akin upang lalo pa akong masubsob sa putik at magmukhang kawawa. Pagkatapos niya akong hayaang pagtawanan at kutsain sa putikan, tapos siya na itong dikit ng dikit sa sarili niya sa akin ngayon. Bakit nandito ka pa? Kitang-kita ko ang biglang paglungkot ng kanya mukha. Yumuko siya. Hindi makatingin sa akin ng diretso. "Hindi na ba talaga tayo pwedeng mag-usap ng maayos, tol?" "Ano pa bang pag-uusapan natin?" "Kasi tol, ang totoo niyan, namimiss na kita eh." Sa pagkarinig ko nun, mistula ring nahimasmasan ang inis ko sa kanya. At dahil wala ng tao sa loob, wala rin akong gagawin at wala ring dahilan para itaboy ko siya, pinapasok ko na lang siya sa bahay namin. "Ay, okay sige. Pumasok ka na." Sabay talikod at hinayaan siya ang magsara ng pinto. Dinala ko naman siya sa sitting room at pinaupo sa sofa, samantalang ako ay nakaupo sa isang silya sa harap niya. Habang nasa ganun kaming ayos, nakaharap sa isa't isa, ramdam ko ang tensyon na bumapalot sa aming dalawa. Ayoko naman magsimula na magsalita at alam ko, nahihirapan siya magbukas ng topic. At dahil tahimik kaming parang dalawang taong aksidente lamang na nasadlak sa isang lugar at hindi kilala ang isa't isa, tumayo ako, tinumpok ang component at pinatugtog ang paborito kong kanta na pinamagatang Exchange of Heart. Nung nagsimula na yung tugtog, nakita kong sobrang napayuko siya. Marahil nakuha niyang mensahe ng kanta na ibig kong iparating yon sa kanya. Tingnan ko siya. Napansin kong umiiyak na pala siya at pilit niyang itinatago yon. "Alam mo, Prime, tanggap ko naman na may ginawa ako hindi maganda sa iyo eh. Isang bagay na hindi mo matanggap-tanggap. Kaso, parang napakasakit naman yata ng parusang ibinigay mo sa akin. Parang sobra-sobra pa ito kaysa sa nagawa kong pagkakamali sa'yo. Sinira mo ang pagkatao ko eh. Sinira mo ang dignidad ko. Sinira mo ang tiwala sa sarili ko. Sinira mo ang lahat sa akin. At alam mo ba kung paanong hindi pa rin ako sumuko, bumitaw sa buhay ko, ha? At dahil sa kantang iyan, sa kantang napapakinggan mo ngayon, dahil sa kantang yan ko naramdaman na hindi pala palaging parehong magiging kalagayan ng isang tao sa buhay nila. Na hindi pala dapat mawala ng pag-asa. Dahil minsan, kahit may mga nangapi sa'yo, darating din ang panahon na kung saan mararanasan din ng mga taong nang-api ang sakit na naranasan mo. Sa kantang yan nalinawan ang isip ko. Nabigyan ng pag-asa na isang araw, mararanasan mo rin ang masawi. Ang magdurugo ang puso mo, ang magalit sa mundo.
Kung noon, ako ang nasasaktan dahil sa itinakwil mo ako. Tingnan mo. Tingnan mo naman ngayon. Ikaw na itong itinakwil ko. Kung noon, nagmamakaawa kung intindihin mo. Naunawain mo. Tingnan mo ngayon. Ikaw na ito ngayon ang pilit na ikinigit ang sarili para unawain ko. Kung noon, para akong mababaliw sa kakaisip kung paano mo ako mapapatawad. Tingnan mo ngayon. Ikaw itong halos kulang na lang. Lumuhod sa paanan ko para maapatawad ko. Di ba? Talagang napakaganda ng pagkakagawa ng Diyos sa buhay, no? At dininig pa niya talagang panalangin kong sana maranasan mo rin ang naramdaman ko. Masakit ba? Ha? Masakit ba? Totoo ang sa mundong ito, umiikot ang gulong ng paalat. Ang gulong na buhay. Nakayoko pa rin si Prime, na natiling tahimik. Alam mo ba kung gaano kasakit ang naramdaman ko dito sa puso ko, ha? Alam ko yun, Tol. At sana wag mo namang ipaalala sa akin yan, Tol. Nasasaktan din ako. Hindi. Hindi mo alam. At kung nasasaktan ka man, mas higit pa dyan ang naramdaman ko, ang naranasan ko. Alam ko. Alam ko yun, Tol. Kung kaya handa akong tisay ng lahat, maipakita ko lang na nagsisisi na talaga ako. Gusto kong ipaglaban ang pagiging mag-best friend natin. Ang mapatawad mo ako. Hindi ako bibitaw, Tol. Kahit itaboy mo pa ako, kahit saktan mo pa ang damdamin ko, hindi ko bibitawan ang pagiging mag-best friend natin. At ipapangako ko sa'yo, hindi na mangyayari ang nangyari nun. Babantayan kita, aalagaan kita, pangako yun. Pwes ayaw ko na. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Tol naman, wala na pa talaga akong chance. Lahat naman ng tao nagkakasala, Tol eh. Lahat ng tao may karapatang mabigyan ng pagkakataong magbago. Kaya Tol naman, pakawalan mo ng galit sa puso mo. Prime, hindi na ako galit sa'yo, okay? Ayoko na lang talaga makipag-close sa'yo. Ayoko na lang ibalik yung pagiging mag-best friend natin. Ang pangangatwiran ko, bagamat ang totoo nun, may galit pa rin ako sa kanya. Ganyan nga talaga siguro kapag umiibig ka sa isang tao. Ang sabi nga nila, the more you hate, the more you love. Ewan ko ba. Dahil ba kay Marco, walang kinalaman si Marco dito. Pagkatapos nun ay pareho kaming natahimik. Magsasalita na naman sana ako ng biglang. Prime, ikaw ba yan? Nandito ka pala. Long time na hindi ka nakadalaw dito ah. Teka, ano ba nangyayari sa inyo dalawa? Ang pagsingit ng mama ko. Close na kasi si Prime sa pamilya ko. Tuwang-tuwa kasi ang mga magulang ko sa pagiging malapit namin ni Prime sa isa't isa dahil nakikita nilang mabait si Prime, matulungin at may mga katangiang gustong-gusto ng mga magulang ko, lalo na ang mama ko. Kagaya na lang ng mga pananim na orchids. Nung nakita ni Prime yon, dinala niya ng iba't ibang klase ng orchids ang mama ko na hiningi niya sa mga pananim ng mama niya. Mga orchids na wala pa sa collections ng mama ko, kung kaya tuwang-tuwa ang mama ko kay Prime. Orchids kasi ang isa sa nagbibigay ng kasiyahan sa buhay ng mama ko. Kapag may mga bisita siya, ito ay pinagmamalaki niya sa mga ito. Magandang araw po, tita. Medyo naging busy lang po eh. Nga pala, tita, may ibibigay ako sa'yo sa dali lang. Ito po, mga bagong orchids ninyo. Galing po sa Thailand yan. At hindi ko pa nakikita yan sa taniman nyo. Ang sabi ng mama ko, ibigay ko daw po sa inyo. Nasaan? Talaga ba? Agad tumayo si Prime. Tingnan ako na parang nangihingi ng excuse bago tinungo labas ng bahay. Doon pala sa gilid ng pinto niya yun inilagay. Ay, wow! Ang ganda-ganda naman ito, Prime. Ang lalaki ng bulaklak at ang titingkad ng mga kulay. Ay, teka. Saan ba raw nabili ng mama mo mga ito? Sa Thailand daw po, tita. Binigyan siya ng mga kaibigan niya, kaya heto ang isa.
Daling ko raw po sa inyo. Wow! Salamat, Prime, ha? Pakisabi sa mama mo na maraming salamat dito sa mga orchids na binigay niya. Meron ba akong orchids na wala pa ang mama mo? Bibigyan ko siya. Meron na po yata siya lahat, tita. Marami kasing source ang mama ko eh. Nakakahiya naman sa mama mo. Wala akong maibigay sa kanya. Nako tita, hayaan nyo na po yun. Friends naman po kayo eh. Ay, may naisip ako. Magpipake ako ng cake dahil may bisita ako eh. Mas maganda dala mo na lang siya. Dala mo na lang siya mamaya. Huwag ka munang uuwi, hintayin mo na yun. Sige po tita, maraming salamat po. Iyon ang narinig kong usapan nila sa labas ng bahay. At maya-maya lang ay narinig ko na silang naglalakad pabalik sa loob. O siya, doon ka muna kay Ian ha. At sa kwarto na lang niya kayo dahil may bisita rin ako hinihintay eh. Ian, iho, sa kwarto mo na lang muna dalhin si Prime ha. May bisita kasi ako eh. Darating na sila maya-maya lang. At dito kasi kami sa bahay mag-practice ng sasayawin namin sa darating na program ng grupo sa simbahan. Kaya Ian, ikaw nang bahala sa kanya ha. Dali-dali akong tumayo at tinumbok ang kwarto ko. Nasa second floor kasi yon. Hindi ko na hinintay pa si Prime. Alam naman kasi niya ang kwarto ko. Nung nakapasok na ako, nilingon ko siya na nasa bungad ng pintuan. Dumiretso na rin ako sa loob. Hinayaan siyang magsara ng pinto. Naupo ako sa gilid ng kama ko. Naupo naman siya sa sahig paharap sa akin. Ang likod niya ay isinandal sa dingding sa gilid lang na pinto. Balik naman kami sa simula. Tahimik lang kami. Nangingimik magsalita. Ayoko magbukas ng topic at siya naman, hindi alam kung anong topic ang bubuksan. Maya-maya tumayo siya. Tol, pwede ba ako magpatugtog ng music? Hindi naman ako sumagot, pero alam kong alam niyang sumang-ayon ako. Isinaksak niya ang kanyang USB sa aking mini component. Inihanda ako talaga to, tol, para sa'yo. At tumugtog ang isang kanta na pinamagatang One Friend. Habang tumutugtog naman ang kanta, para namang humupa ang naramdaman kong pagkainis sa kanya. Napakaganda kasi ng mensahe ng kanta ngayon. Kaso, sa sarili ko lang, napaka-ironic din ito. Sa ginawa niyang pagtakwil at pagyapak sa pagkatao ko, heto siya. May kanta ng pinapatugtog na One Friend. Ganun lang ba kadali iyon? Pero nung hinugot niya sa kanyang bag ang isang malit na garapon na naglalaman ng buhangin at sinabayan pa talaga niya ang pagkanta ng audio ng pinatugtog niya, doon na tuluyang naantig ang puso ko. Tingnan ko siya. Nakayo kong hindi makatingin sa akin. Hawak-hawak sa kanyang kamay ang garapon na ipinatong sa kanyang kandungan habang kumakanta at patuloy na tumutulo ang mga luha. Nakakaawa siyang tingnan. Doon ko naramdaman na marahil ay talagang tunay ang paghingi niya ng tawad sa akin. At namalayan ko na lang ang pagdaloy ng luha ko. Pilit kong pinigilan niyon. Hindi ko alam kung ano talaga ang dahilan ng pag-iyak ko. Nainis ako sa sarili ko kung bakit naroon pa rin ang puot sa kanya. At nainis din ako sa sarili kong bakit may isang bahagi din ng puso kong nananatiling naawa, nagmamahal sa kanya at nag-uudyok na patawarin ko na siya. Hanggang sa hindi ko napigilan ang sariling hindi mapagulgol. Humiga ako na nakatab sa kama at umiyak na umiyak. Nanatiling tumatak sa isip ko ang postura niyang hawak-hawak ang garapong naglalaman ng buhangin. Naalala ko pa nung sinabi niya sa akin na iingatan niya ang natitirang buhangin. Naiingatan niya ang natitirang buhangin ibinigay ko na inihambing ko sa nasira at nabawasang tiwala ko sa kanya. At habang patuloy niyang kinakanta ang One Friend, tila sumasabay din sa ritmo ang pagdaloy ng mga luha ko. Nung natapos ng kanta, naramdaman ko ang marahang paghiga niya sa tabi ko. Tol, patawarin mo na ako. Please. Pero tila nagmatigas pa rin ang puso ko. Hindi ako kumibo.
Ipinatong niyang kamay niya sa likuran ko. Alam ko naman tol na nasasaktan pa rin ang kalooban mo. Ang puso mo. Dahil ako naman ang may kasalanan ng lahat at kung bakit ka nagkaganyan. Hayaan mong ako mismo ang gumamot sa sugat ng puso mo. Kaya please, pakawalan mo ng galit sa puso mo tol. Ibalik na natin ang dating pagkakaibigan natin. Ang masayang samahan natin. Yung pagtutulungan. Yung pagbibiruan natin, tawanan, harutan. Sige na, please. Nahinto naman ako sa pag-iyak. Pinakinggan ko lang siya. Kung gusto mo, tol, lapirutan mo mukha ko. Kagaya nung dating pang-aasar mo sa akin. Kaya sige na. Sige na. At hinawakan pa talaga niya ang isang kamay ko at hinila yon patungo sa mukha niya. Pero hindi pa rin ako gumalaw. Sinuyo pa rin niya ako. Pero kung gusto mo, mukha mo na lang lalapirutin ko. At talagang kinurot niya mukha ko. Aray ko, ano ka ba? Sige na tol, lapirutin mo na mukha ko. Ayoko nga, ang kulit mo. Eh di, sige. Mukha mo na lang lalapirutin ko. Na doon ay tuluyan na akong bumigay. Lihim na pinahid ko ang mga luha ko gamit ang kumot at saka tumagilid sa kanya. At atat na nilapirot ang mukha niya. Ikaw ha? Ikaw? Nainis ako sa'yo! Nakakainis ka! Sigaw ko pa habang nilalapirot ko mukha niya at nilakasan ko pa talaga iyon. Hindi naman siya gumanti. Hinayaan niya lang ako sa ginagawa ko sa kanya. At nung binitawan ko na mukha niya, pulang-pula iyon. Gusto ko sanang matawa, pero pinigilan ko iyon. Iyon bang inis na inis ako sa tao at gusto mong makaganti at parang napilitan ka lang na makigulo sa kanya. Bagamat may naramdaman ka ring kilig kung kaya kahit gusto mong tumawa, pipigilan mo na lang ito dahil ayaw mong sabihin niyang tuluyan ka ng bumigay. Pride siguro talaga ang tawag doon. Ano? Tapos ka na? Hindi pa. Hindi pa ako tapos sa'yo. Ganun pa rin siya. Bagamat sinasangga ng mga kamay niya mga palo ko, pero hindi siya gumaganti. Hanggang sa napagod ako at humiga na lang muli. Ano? Tapos ka na talaga ha? Pero hindi ako sumagot sa kanya. O pwes, ako naman! Ikaw ha, ikaw. Ang tigas mo. At nilapirot niya ang pisngi ko at dinaganan pa talaga ang katawan ko. Ano ba? Ayoko na. Pero ipinagpatuloy pa rin niya ang paglapirot sa pisngi ko. Kagaya lang ng talaga ng dati. At nung pa ako naman ang kiniliti niya, doon na ako tuluyang pumigay sa tawa. Prime! Prime naman, ayoko na tuloy. Ayoko na. Tol, ayoko na. Pagkatapos nun, pareho kaming pagod na nakahigang magkatabi sa kama. Habol-habol ang paghinga. Parehong namumula ang mga pisngi. Maya-maya na may tumagilid ako sa kanya. Nainis ako sa'yo. Sabay kagat sa kanyang braso. At kahit masakit, hinayaan niya lang ako. At nung binitawan ko ng pagagat sa kanya, kitang-kita ako ang marka ng ngipin ko sa balat niya. Pinahid niya ang laway ko dito at saka tumagilid paharap sa akin. Hinaplos sa mukha ko at hinalikan ako sa buhok ko. Maraming salamat tala. Alam ko hindi ka nagalit sa akin yan. Maya-maya ay naramdaman ko ang kamay niyang hinawakan ng isa kong kamay. Ano tol? Bati na tayo ha? Tingnan ko siya at tango na lang ang naisagot ko sa kanya. At nung nakita niya ang pagtango ko, mistulan itong batang naglulundag sa ibabaw ng kama ko. Pagkatapos ay kinuha niyang muli ang bag niya at may hinugot mula doon. Isang plato ng puto at nakabalot pa sa foil.
Nice! Paborito ko! Alam mo, tagal ko nang hindi nakakain ito. Siyempre tuwan-tuwa ako. Paborito ko kaya yon. Luto ng mama niya ang puto at yun lang palagi ang hinahanap-hanap ko kapag nakikita kami. Alam niya, iyon ang paborito ko. Iba kasi ang kanyang pagkakaluto. Ibang sarap kaysa sa mga ordinaryong paninda. At ito rin ang hindi ko malilimutang palagi niyang ginagawa kapag sinusuyo niya ako, kapag nagtatampo ako. Kumbaga, iyon ang kanyang panlaban sa tampo ko. Naalala ko pa nga isang beses, nagalit ako sa kanya. At nung sumunod na araw na pagkikita namin, binigyan niya ako ng puto. Ikaw kinulit ko talaga ang mama ko para magluto niyan. Para lang hindi ka magalit sa akin, tol. At kinain namin ang kanyang dalang puto. At siya na rin ang kumuha ng mainom namin juice sa ibaba. Nung naubos ng kinakain namin, Tol, may request ako. Kantahin kaya muli natin yung kantang pinatugtog ko kanina, yung One Friend, sige, walang problema. At yun nga, pinatugtog niyang muli iyon. Kumanta kami at sinabayan namin ang audio. Pero hindi pa natatapos ang kanta ay may tinanong siya. Tol, may tatanong lang ako sa'yo. Gusto ko magsabi ka ng totoo. Kayo na ba ni Marco? Natigilan naman ako sa tanong niyang iyon. Ang usapan kasi namin ni Marco ay hindi aamin na kami na nga. Kung sasabihin kong hindi, maniniwala ka ba? Hindi. Eh, bakit naman? Kasi tol, nakita ko kayo isang beses dun sa resto bar. Akala nyo kasi wala nang tao dun. Pero ang hindi nyo alam, nandun pa rin ako sa sulok. Kakausapin sana kita pero ayun. Nakita ko kayo, may ginagawa kayo kaya umalis na lang ako. Ganun ba? Prime, ang usapan kasi namin, hindi kami aamin sa mga tao eh. Alam mo tol, kung ako lang si Marco hindi ko gagawing itago ang relasyon ko sa'yo. Oo naman. Eh di ba kayo nga ng girlfriend mo, lantaran ang lahat. Sa loob pa talaga ng campus Oo, pero ang ibig kong sabihin, kung ako si Marco at ikaw ang jowa ko, hindi ako papayag na hindi malaman ng buong mundo na mahal kita. Para namang hinataw ng isang matigas na bagay ang ulo ko sa narinig. May point rin naman siya. Bakit nga ba itatago namin ang relasyon namin? Pero hindi ko na ito sinabi pa kay Prime. Himuko na lang ako at nasambit ko na lang sa kanya ay, Prime, iba-iba naman kasi ang tao, diba? Iba siya, iba ka. Kung sa bagay, At sa pagkakataong iyon ay parang may nag-udyok sa akin sa isip ko na ilabas ang isang bagay na nagsisilbing palakit sa puso ko sa pagbabalik muli ng aming pagiging pagkaibigan. Hindi ko alam kung handa na pa akong sabihin sa kanya yon. Tingnan ko siya. Hindi pa rin talaga nagpapagong lahat. May nararamdaman pa rin ako para sa kanya. bakit ganyan ka naman makatitig sa akin, tol? Prime, alam mo ba kung bakit nagawa ko sa iyo mga bagay na yon? Ang alay naman. Yung gabing nalasing ka. Alam mo na, may nagawa ko na ikinagalit mo. Bakit? Bakit mo nga ba nagawa yun? Dahil Dahil nga puro ka naman dyan kasi mahal kita eh. Natahimik naman siya nung lumabas sa bibig ko ang mga katagang iyon. Galit ka ba? Tinitigan niya ako. Hindi Di bale kasi noon pa naman yun. Ngayon, may Marco na ako eh. Ang nasambit ko na lang, ayoko kasing maging issue na naman ang sinabi kong iyon at maghalit na naman siya sa akin. O ewan ko rin.
Pride ba yun na parang hindi ko patanggap na may sakit pa rin sa puso ko ang pagtakwil niya sa akin? Ay, alam mo yan. Alam mo ba kung bakit nagalit ako sa'yo nun? Hindi. Bakit? Kasi hindi ko talaga lubos maintindihan ang sarili ko nun. Yun bang may matinding galit ako sa ginawa mo? Pero sa totoo lang, sa kaloob-looban ko, may dulot din yung sarap ligaya. Yun bang feeling na may naramdaman ka? Pero ayaw mo dahil ayaw mo lang. Ayaw mo. Bakit? Ano yun? Bakit ayaw mo? Kasi tol, ayaw kong maging bakla tol. Ayaw kong maging katulad sa Prime, ano ba yung mga sinasabi mo? Katulad nino sa papa ko. Kasi tol, hindi ko nasabi sa'yo. Bakla ang papa ko. Iniwan niya kami ng mama ko nung nasa sinapupunan lamang ako ng mama ko noon dahil ganun siya. at nakita ko na lang na tumutulo ang luha niya sa kanyang mga mata. Sa totoo lang nagulat din ako sa narinig. Ang buong akala ko kasi ay patay na talaga ang papa niya. Sa sobrang galit ko sa papa ko tol na pinabayaan niya kami ng mama ko. Lumaki ako na walang kinikilalang ama na naghahanap sa pagmamahal ng isang ama. Kung kaya hindi mo siguro ako masisisi kung bakit gano'n na lang ang galit ko sa kanya. Itinakwil ko siya. Ikinahiya ko siya. Sa bawat araw na nakikita ko ang mama ko na pinipilit bumangon para itaguyod ang buhay namin, ang pag-aaral ko, hindi nawawala ang galit ko sa kanya. Kaya ipinangako ko na ayoko pang makikita na siya. At ayoko na ring malaman ng mga kaibigan ko na may papa pala ako. Pero iniwan kami ng mama ko dahil isa pala siyang bakla. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako magiging katulad niya. Na kamumuhian ko ang mga bakla. At gano'n na lang ang pagpilit kong ipakita sa'yo na ayaw ko nang gano'n. Na ayaw kong maging bakla. Kaya nag-girlfriend pa ako talaga. At nakipagbarkada ako sa mga taong halos mga walang kwenta ang buhay. Mga batang pinabayaan ng mga magulang nila. Pero dun ko na-realize na mali ako sa mga piniling kaibigan, tol. At palagi kapag may ginagawa silang hindi maganda, kagaya ng pag-absent sa klase, paglalakwatsa, pag-iinom, paninigarilyo at paggamit ng mga bawal na gamot. Naalala talaga kita, tol. Naalala ko palagi ang pagbabawal mo sa akin na gumawa ng mga bawal. Kagaya ng pag-absent. Kagaya ng paninigarilyo nga. Nagagalit ka kapag nagpapaalam akong tumitikim nun. Lalo na nung inatake ako at sinagip mo pa talaga ako. Lalo mo akong hinigpitan. Naalala ko pa nga isang beses may nagbigay sa akin ng masikip pa rin na itinago ko pa talaga. Pero aksidenteng nabanggit ko sa iyo yun. Sabi ko, ginagamit ko yun sa bahay. Sa kwarto ko, pag ako lang mag-isa. Kasi alam kong ayaw mo nun. At para hindi mo makuha sa akin yun, para itapon, nagsisinungaling ako. Sinabi ko sa yung nasa kwarto ko yun, sa pulusan ng pantalon ko. Pero nabigla talaga ako nung sinabi mong gusto mo ring matikman nun, masubukan yun. At sa oras na yun, dahil sabi mo, gusto mo magwala. At sinabi mo pa nga na may lighter ka para sitihan yun. Kaya tuwang-tuwa ako. Umamin ako na nasa akin pa mga yun at daladala ko pa.
dali-dali ako nagpunta sa lumang treehouse sa likod ng campus sa gabing iyon dahil iyon ang lugar na walang tao, lalo na kapag sa oras na ganun. At doon natin ginamit yun, yung isang stick nun. Na-excite ako masyado kasi first time kong makaatibo ng ganun at kasama pa talaga kita. Pero nung inilabas ko na yun, bigla mo ito sinunggaban sa aking kamay. Sabay-sabing, ito pala ang forma nun. Sinagot kitang, yun talaga. Parang Yossi lang. Sagot mo rin, oo nga eh. Akala ko sisindihan mo na ito pero nung tinanong ko ng lighter mo, sinagot mo ako ng, bakit ako magla-lighter? Mag-Yossi pa ako? At bigla mo nilang pinunit yung pinuhutol at inihagis ang mga nagkalat na pira-pirasong bahagi nun sa buhangin. Sinigawan kita. Ang sagot mo lang sa akin, pumili ka. Yan o ako. Natulala ako sa tanong mong yun. Nagulat syempre. Nagalit din ako sa iyo. Ang hirap kaya makakuha ng ganun. At ganun lang ang ginawa mo basta-basta. Dahil hindi ako makasagot kagad, tumakbo ka pababa ng treehouse sabay sabing, sige, bukas maghahanap ka nun para sa'yo. Pero, huwag ka nang lumapit sa akin kung gagamitin mo yun. Ayaw ka na makipagkaibigan para sa'yo. Sinundan kita at nagsorry ako. Pero nag-alit ka pa rin sa akin. Nasabi mo pa nga sa akin nun, kung papipilihin ka pala sa dito, o ako ay mahihirapan ka pala. Anong klaseng kaibigan ka? Sa isang stick lang yan. Maaari mo na palang ipagpalit ang pagkakaibigan natin. At dahil sa inis mo sa akin, katakot-takot na pagsuyo ang ginawa ko sa iyo. Mahigit na 1 linggo yatang hindi mo ako kinausap nun. Pero parang aso rin akong sunod na sunod sa iyo. Mahirap. Pero nung nagbati na tayo, ang sarap ng pakiramdam ko nun. Namiss ko yung ganun. Yung panunuyo ko sa'yo. Namimiss ko yung pagsusungit mo sa akin kahit hindi mo alam kung bakit. Yung katarayan mo. Yung kakulitan mo. Napangiti naman ako. Naalala ko rin kasi yon. Alam ko kasing itinatago lang niya ang Mary Jane na upang mailabas iyon. Sinabi ko na lang na gusto ko ring tumikim nun. At saka sa ugali ko, madali ako magtampo. At naiintindihan ako ni Prime. Minsan nagagalit na lang ako sa kanya sa mga maliliit na dahilan. At ayaw na ayaw ko ay ang maninigarilyo siya. Lalo na ng mga ipinagpapawal na gamot. Pero sa kabila ng ugali ko, sa kabila ng paghihigpit ko sa kanya, nandun pa rin siya na sinasabi niya parang asong nakabuntot sa akin kahit sinisimangutan ko siya. Alam ko walang sino mang makakapante sa kabaitan ni Prem sa akin. Isa siyang tunay na kaibigan. Alam mo ba nung kasama ko pa mga kaibigan ko ngayon, alam mo ba kung sinong tunay na laman ng puso't isip ko? Sa kabila ng pagkakaroon ko ng girlfriend. Hindi na ako kumipo. Parang alam ko nang isasagot niya. Hinawakan niya kamay ko at sinabing, Ikaw. Tol, ikaw yun. Kaya sorry tol ha. Kasi dahil sa masasakit na naging karanasan ko sa buhay at pamilya ko kung kaya parang nahilito ako. Hindi ko rin alam ang gagawin ko sa pagkakataong nasa ibang grupo ako. Nakasama ko pa sila. Kung bakit kita pinabayaang hamakin nila. Hindi mo alam na nasaktan ako. Pero tinitiis ko dahil nagugulo ng isip ko. Naalala ko ang papa ko pero naawa rin ako sa'yo kaya sorry talaga tol. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko tol kapag wala ka sa piling ko. Kung nawala ka sa piling ko tol. niyakap ko siya. Matinding pagkahabag ang nanaig sa puso ko para sa kaibigan ko. Tol, simula ngayon hindi na kita iiwan. Promise yan ha.
Tumango lang ako. Pinahid ko rin ang mga luha sa kanyang mga mata. Para kami mga basang sisiw na nawala ng ina at kaming dalawa na lang ang natitirang taong nakakaintindi sa isa't isa. Tol. Mahal mo ba si Marco? Tila nabilaukan ako sa tanong niyang iyon. Siyempre, may nararamdaman ako kay Marco. Pero may nararamdaman din ako sa kanya at ayaw ko siya masaktan. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Kaya ang nagawa ko na lang ay manahimik na lang. Alam ko na ang sagot mo, Tol. Mahal mo siya. Kaya huwag kang mag-alala, okay lang sa akin. Tanggap ko naman yun eh. Basta ang mahalaga sa akin ngayon ay palagi na rin tayo magkasama. At hindi mo na ako iiwan kasi nangako ka na. Kasi ako, hindi rin kita pababayaan. Pangako ko iyan sa'yo. Sorry tol ha. Nauna kasi si Marco. Ayokong sabihin niyang nagtaksil ako sa kanya eh. Ano ko ba, Tol? Okay lang yun. Ang importante lang naman kasi sa akin, eto, mag-best friends na ulit tayo. At pangako, hindi kita iiwan, Tol. Kahit buhay kong itatayo ko para lamang sa'yo. Sa kaligayahan mo. Kahit buong puso ko pa, kaya kong ibigay ito sa iyo kung kakailanganin mo. Natahimik lang ako sa sinabi niya. Pero syempre, sa kaloob-looban ko, touch ako sa binitawan niya mga salita. Buong puso pa talaga ang ibibigay niya. At doon na sumagi sa isip ko ang sasabihin sa kanya na itinatago kong lihim na dapat niyang malaman. Alam mo, Tol, may sasabihin ako sa'yo. Sana hindi ka magalit sa akin, ha? Ano yun? Promise mo na hindi ka magagalit sa akin. Ipangako mo. Okay, sige, promise. Hindi ko kasi sinabi kay Marco na ikaw yung kaibigan na ginawan ko na masama. Ang akala niya, babae yun. Nagsinungaling ka sa kanya? Oo. Kailan mo sasabihin sa kanya ang totoo? Sa totoo lang, hindi ko alam eh. Baka kasi magalit siya. Alam mo, Tol, kapag mahal ka niya, maintindihan niya lahat. Maaring masaktan siya dahil sa pagsisinungaling mo. Pero sabihin mo na rin ang totoong dahilan kung bakit. Kapag hindi ka niya matanggap, maaring may kulang sa pagmamahal niya. O baka naman kagaya ko na may malalim siyang dahilan. Na bakla rin ang papa niya. Ang gusto mo, lapirutin ko yung pisngi mo, ha? Ayoko. Sakit-sakit pa nga eh. Ay, bakit mo pala itinago sa kanya yung totoo? Ha? Kasi, bago pa naging kami, natakot akong kapag nalaman niyang bakla ako. Itatakwil din niya ako. Katulad ng ginawa mo sa akin. Sorry naman. Okay lang, joke lang yun. Well, sasabihin ko rin naman ito sa kanya sa takdang panahon. Alam mo, Tol, tama yan. Mahirap na kung maunahan ka pa niya. Mas lalong magagalit yun sa'yo. Dapat sabihin mo na yan sa lalong madaling panahon. Habang pareho kaming nakahigang nakatihaya, nakatitig sa kisame, ang mga kamay namin ay magkahawak sa aming tagiliran. Iba yung saya naman ang naramdaman ko noon. Parang wala na talagang hadlang pa ang muling pagiging close friends namin ni Prime. Ang nag-iisang problema na lang ay ang pagbubunyag ko sa katotohanan kay Marco na si Prime, ang kaibigan kong ginawan ko ng kalokohan at siyang nagtakwil sa akin. Na nangyari ang pagsisinungaling kong iyon dahil natakot akong itaboy rin niya. Pero naisip ko din na siguro naman ay hindi ako mahirapan doon. Siguro naman ay maintindihan niya ako. Kung gusto mo, Tol, gawin mo ulit sa akin yung ginawa mo nung nalasing ako. Pero this time, hindi na ako magagalit sa'yo. Nang bigla niyang pagbubukas ng topic na yon, bigla akong napalingon sa kanya. Lumaki ang mga mata ko. Lumakas ang kalampag ng dibdib ko. Nagpipiro ka lang, di ba? Nginitian niya ako. Tumiling siya. Iyon ang pinakamaganda at nakabibighaning
ngiting nakita ko sa kanya. Pero hindi ako kumilos. Nanatili lang ako sa posisyon kong nakatihayang nakahiga. Hindi ko kasi alam ang gagawin ko noon. Nalilito ako dahil boyfriend ko si Marco. At heto, best friend ko lamang siya. Bagamat may naramdaman ako para sa kanya. Nalilito ako dahil ayaw ko magkasala kay Marco. Bagamat may dulot itong kilig sa akin at kiliti sa kalamnan ko. Tol, sa totoo lang, nalilito ako eh. Kasi boyfriend ko si Marco. Tumagilid siya sa akin. Hinapdos ang pisngi ko. Naintindihan kita, tol. Naintindihan ko yon. Ang bulong niya, sabay halik sa pisngi ko. Tumagilid rin ako paharap sa kanya. Hinawakan ng dalawang kamay ko ang kanya muka. Idinampi ko ang labi ko sa noo niya. Tol, sorry talaga. Binitawan niya ang isang pilit ng ngiti. Hanggang doon na lang ang aming ginawa. Bagamat ang kalamnan ko ay nag-uudyok na sunggaban ng pagkakataon na yon. Nanaig naman sa isip ko na huwag magtaksil kay Marco. Yun lang ang kaya kong gawin. Ang halikan ng kanyang labi. Ang halikan ng kanyang noo. Balik normal naman ang lahat sa amin ni Prime. Iyon nga lang, dahil sa naging close na ulit kami ni Prime, hindi ko minsan alam kung saan lulugar o kung ano ang gagawin kapag nagkakasama kaming tatlo. Kasi kapag nandiyan si Marco, halimbawa, at kasama ko at nagkakasalubong namin si Prime, sasama na rin yan sa amin. At dahil best friend ko nga, hindi maiwasang may pag-uusap kaming kami lang ang nakakaintindi, na kami lang dalawa ang nakakaalam. Kagaya nung sa puto na dala niya. Ayun tol, padala ni mami yan. Bago flavor yan. Si mami kasi nag-eksperimento ng bago. Patikim ko raw sa'yo dahil alam niyang ikaw ang number 1 fan ng kanyang puto. At nagtawanan kami pareho. Napatingin na lang sa akin si Marco na napangiti ng hilaw. At ewan kung anong laman na kanyang isip. Pero syempre, deadman na lang ako. Kinuha ko naman ang puto, kinain niyon. At namigay naman ako sa kanilang dalawa. Kaming tatlo kumbaga ang kumain nun. Kung minsan din naman ay ang napag-uusapan namin ni Prime ay tungkol sa mga orchids ng mama ko at ang mga ibinibigay ng mama niya. Kung namumulaklak na raw ba yun. Minsan nag-uusap kami tungkol sa mga nakasanayang gawin namin kagaya ng kapag naliligo kami sa ilog o sa dagat at bigla kami nagtatawanan kapag bigla naming naiisip ang mga karanasan na nakakatawa. Out of place minsan si Marco. Pero syempre, pinipilit ko na lang ang sarili kong gawin ng lahat na gawing common at nakaka-relate ang bawat isa sa pag-uusap namin. At sa tingin ko naman ay sport din si Marco. At dahil ayaw ko na ring mapalayo si Prime sa akin, isinadjust ko kay Marco na maaring gawin na ring singer si Prime sa resto bar. Good idea yan. Alam mo nung kumanta si Prime, bilib na bilib din si tita sa boses niya. Ibang klase daw kasi. Kung okay lang kay Prime, isasali natin siya sa banda. Tingnan ko naman si Prime. Napangiti siya. Pahig siya, Burge. So yun nga nangyari. Naging singer din sa resto bar si Prime. Game lang din naman si Marco na kasama si Prime. Sa tingin ko, hindi naman siya nagsiselos. At sa unang salang ni Prime sa resto bar, nagduet kami. Sa kantang Can't Fight This Feeling Anymore. Makahulugan ang kanta ngayon dahil siyang lead vocal. Ramdam kong parang sa akin ang kanta niya ngayon. Parang ang bawat liriko noon ay nagsasabi kung ano ang naramdaman niya, kung ano ang laman ng puso niya. At ang sunod naman namin kinanta ay pinamagatang Love Grows Deep. At sa huling duet namin na iyon, may mga sumigaw na rin ng kiss. Ngumiti lang ako. Kampante naman akong hindi ako ikikiss ni Prime kasi alam niya magsyota kami ni Marco. Pero laking gulat ko nung ginawa iyon ni Prime sa harap ng mga tao. Biglaan lang yon. At sa bibig pa talaga.
Pakiramdam ko tuloy ay nagsipagtayuan ng mga balahibo ko sa katawan. Nakabibingi ang hiyawan ng mga tao, palakpakan at sipulan pa. Tingnan ko si Marco. Nakangiti lang ito na pakiwari ko ay wala namang bahid ng pagsiselos. Ewan ko lang din kung ano ang nasa loob niya. Nag-fanfare ang banda. Sila man ay natagalan sa fanfare kasi hindi rin nila inaasahang gagawin iyon ni Prime sa akin. Marco Ian lang kasi ang estilo ng gumagawa nun. Signature mark na namin iyon kumbaga. Pero iba naman ang sa kanya. Mas matindi pa. Wala naman ako nagawa kundi ang umindak-indak, sumayaw at itinaas sa mga kamay sabay fanfare ng banda na tila hindi ko kunwari siniseryoso ang ginawa niya. Nagsigawan ulit ang mga tao ng isa pang kiss. At kagaya nga nung una, ginawa uli yun ni Prime. At muli ay nag-fanfare ang banda at umindak-indak at sumayaw ako. Samantalang mga tao hindi magkamayo sa paghiyaw at pagtawa. Ang karamihan pa ay kinikilig din. Tingnan ko naman ang tito ni Marco. Nakita ko siyang tawa rin ng tawa. Pero sa kaloob-looban ko, bagamat may kilig ako sa ginawa ngayon ni Prime, may takot naman akong nadarama na baka magselo si Marco o kaya magalit kay Prime. Pagkatapos ng show, unti-unti nang nagsiuwian ng mga customers. Umalis na rin ang tito ni Marco. Huling nagpaalam si Prime. Inihatid ko siya sa bulwagan ng resto. Tol, ingat ka sa pag-uwi ha. Sasamahan sana kita pag-uwi pero 12:00 na kasi. Alam mo namang dito na ako natutulog kay Marco. No ka ba tol, okay lang yun. May tricycle pa naman dyan na masasakyan. Makakasakay pa ako nun tol. Ikaw, mag-iingat ka rin lagi ha. Oo nga pala. Nandito na palang Borge mo. Kaya dapat ingatan ka niya palagi kasi kung hindi. Hindi na niya itinuloy pa ang sasabihin. Napangiti na lang ako. Hindi ko alam kung may pahit pagsiselos yung sinabi niya. Bert, sandali. Ihatid na kaya natin si paring Prime. Ang sigaw naman ni Marco na nasa loob ng resto at nagtatatakbo palabas. Nako pare, wag na. Magpahinga na lang kayo. Baka makaistorbo pa ako sa inyo eh. Kaya ko na to. Kaya ko namang muwi mag-isa. Alam ko naman ang daan pa uwi at may tricycle pa naman dyan sa kanto. Ang sagot naman ni Prime. Pero tinumbok pa rin ni Marco ang kanyang motor na nakaparada sa garahe ng resto. Hindi pare, I insist. Wala ng tricycle ngayon dyan at kung meron man ay pahirapan na. Mahal pa ang bayad, doble. Kaya halika na. Sabay sakay sa motor niya at bumaling pa siya sa akin. Mas maganda Borge, sumama ka na sa amin. Ilalak na lang natin tong resto bar ng sandali. Okay, sige. Sasama na ako. At hindi na nagawang umayaw pa ni Prime. Habang umaandar ang motorsiklo ni Marco, hindi ko alam kung bakit ako naging emotional sa tagpong iyon naming tatlo. Iyon ang eksenang tumatak sa isip ko. Para kasing sumisimbolo ito sa kalagayan namin. Si Marco na nasa harap ang nagdadala sa giya ng relasyon namin. Ako ang nasa likod niya. Pinagitnaan nilang dalawa. Nasa likod naman si Prime na matalik kong kaibigan. Pero may pagmamahal din ako. Niyakap ako ni Marco. Niyakap din ako ni Prime. Kanino ba talaga ang puso ko? Kaninong puso ang para sa akin? Pare, okay ka lang dyan sa likod ha? Baka malaglag ka. Okay lang ako pare, walang problema. Kapag nalaglag naman ako, malalaman mo kasi wala nang sasagot sa'yo. Tuloy pa rin ang kwentuhan nilang dalawa at ang saya-saya pa. Biruan sa mga pangyayari sa resto, sa mga customers na tagahanga. Pero hindi nila pinag-usapan ng ginawa ni Prem sa akin. Parang wala lang talaga, as in wala. Hanggang sa naihatid namin si Prime sa bahay nila mismo at kami nilang dalawa ni Marco ang bumalik sakay sa kanya motor. Doon na kami naging tahimik. Hindi ko alam kung bakit parang naiiba ang katahimikan iyon. Para kaming hindi magkakilalang dalawa.
Mukhang enjoy na enjoy si Prime sa pagkanta niya, no? Tanong niyang pagbasag sa katahimikan. Oo, enjoy na enjoy. Magaling naman kasing kumanta yun. At pareho kami ng hilig niyan. Pareho rin sa'yo, pagkanta. Pansin ko nga eh. Pero yung paghalik niya sa'yo, mukhang nag-enjoy ka rin ah. Doon na ako hindi nakaimik. Hindi ko kasi alam kung nagbibiro siya o seryoso. Kaya hindi ko alam ang isasagot ko bagamat batid kong may halong pagsiselos ang tanong niya ngayon. Di ba may sinabi kang nanliligaw siya sa'yo? Misto lang hinato naman ang ulo ko sa sunod niyang tanong. Naalala kong nagsinungaling pala ako sa kanya tungkol dito. Kaya ang ginawa ko ay nanatili na lang akong tahimik. Pero Borge, kung sakaling ipagpatuloy niya ang panliligaw niya sa'yo, okay lang sa akin yun. At kung sasagutin mo siya, okay lang din. Hindi ako magagalit. Bakit mo naman nasabi yan? Ganyan lang ba kadali sa'yo lahat? Wala naman ako magagawa kung kayong dalawa magkakatuluyan eh. At saka obvious naman na may pagtingin ka sa kanya. Pakiwari ko'y hinato ng isang matigas na bagay ang ulo ko. Pakiramdam ko'y gusto ko nang bumaba sa kanyang motor at maglakad na lang pauwi sa bahay namin. Pero nagtimpi pa rin ako. May karapatan din naman kasi siyang magselos. Naisip ko na kung ako man ang nasa kalagayan niya, nahalikan din siya ng kung sino man. Sigurado magwawala ako sa selos nun. Mabuti nga siya. Cool lang siyang nakikipagbiruan pa kay Prime na para bang walang nangyari. Kung ako siguro yun, hindi ko kakayanin yun. Masasapok ko talaga ang taong gagawa nun sa kanya. Alalahanin mo lang palagi, Borge. Mahal kita. Mahal na mahal. Kahit ano pa man ang mangyari, palagi mo tatandaan yan. Hindi mo man minsan nakikita ang kabuuan ng pagmamahal ko sa'yo. Buong-buong puso ko para sa'yo. Palagi mo tatandaan yan ha. Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan, Borge? Mahal na mahal din kita. Alam ko naman yun. Pero hindi natin hawak ang panahon, di ba? Hindi natin kontrolado ang buhay. At kung mapunta ka man kay Prime, matutuwa pa rin ako kasi mabuti siyang tao, mabait siyang tao. Ewan ko sa'yo. Hindi kita maintindihan. Ang sambit ko na lang dahil sa inis na parang gusto niyang ipamigay ako. Nakahiga kaming pareho na parang nasa ibang setup. Parang hindi ako komportableng makatabi siya. At siya naman ay hindi yung nagbibiro. Nakikipagharutan o puno ng saya na kagaya ng mga nakasanayan ko sa kanya. Sa pagkakataong ngayon, tahimik lang siya. Bagamat idinadantay niya ang kanyang kamay sa aking katawan at nakatagilid siyang paharap sa akin. Pero wala siyang kibo. Maya-maya lang ay bumulong siya sa akin. Borge, promise hindi ako magagalit sa'yo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Tingnan mo ako sa mga mata at sabihin mo sa akin ang totoo ha. Mahal mo ba si Prime? Hindi ko alam kung paano siya sasagutin sa tanong niya ngayon. Kung mahal ko ba si Prime? May isang bahagi ng isip ko na nag-uudyok na aminin nito. Pero ayoko rin siya masaktan. Ano ka ba naman, Borge? Ayoko ng mga ganyan tanong ha. Siyempre ikaw ang mahal ko. Kung hindi kita mahal hiwalay na kita at si Prime na ang pipiliin ko, di ba? Ang pagdadabog kong sagot, sabay tagilid na patalikod sa kanya. Pero hinila niya ako para tumagilid muli paharap sa kanya. Ito naman oh, nagtatampo ka agad. Tumagilid uli ako paharap sa kanya, pero ang mukha ko'y nakasimangot. Hindi naman ako magagalit, Borge eh, kung magsasabi ka ng totoo. At saka pakiramdam ko naman, mahal ka niya. At hindi lang mahal ha, mahal na mahal. At ikaw, alam ko may pagmamahal ka rin sa kanya. Kaya huwag mo nang itago. Kilala kita. Borge naman mahal naman kita Ano, gusto mo na ba ako ipamigay? Nagsasawa ka na ba? Hindi naman sa ganun. Mahal na mahal din naman kita eh. Kung alam mo lang.
Gusto ko lang malaman na mahal kita at gagawin ko ang lahat para lumigaya ka. Nanahimik lang ako. Hindi ko kasi maintindihan ng pabalik-balik yung sinasabing gusto niyang malaman ko na mahal niya ako. Nagsiselos ba siya? Na-insecure ba siya na aagawin ako ni Prem sa kanya? Sana lang talaga. Magpalit na lang kami ni Prem ng puso. Bakit? Nagulat naman ako sa sinabi niya. Pero ang inisip ko na lang ay baka isa yun sa mga pick-up lines niya. Kasi pakiwari ko talaga ang puso niyang mahal talaga ng puso mo. Samantalang ang puso ko parang alam mo yun, panakibutas na lang. At doon na ako napasigaw sa inis. Sabay gulo sa buho ko. Nagtatadya ka mga paa. Pahiwatig na naaalibadbaran na ako sa usapang iyon. Sino bang hindi mainis kapag sinabihan ka ng boyfriend mo na panakip-butas lang siya? Kaya ang ginawa ko'y tumalikod na lang ako sabay sabing, "Hindi kaya. Baka ako pang panakibutas. Di ba naghiwalay kayo ng girlfriend mo?" Hinila niya ako para humarap sa kanya. Pero hindi ako humarap. Nagmatigas ako. Ayoko na magsalita pa. Natakot akong baka kung saan-saan humantong ang usapan namin. Pero hinila pa rin niya ako at sinuyo. Sorry na. Hindi na ako magsasalita, promise. Kaya halika na. Ihag mo na lang ang porch mo. Please. At wala na ako nagawa, kundi ang tumagilid para sa kanya. Niyakap niya ako at hinalikan sa noo. Ganyan naman palagi si Marco. Kapag alam niyang galit ako, siya nangihinto sa pagsasalita at yayakapin na lang niya ako. Ayaw niya matapos ang araw o makatulog kami ng may samaan ng loob. Ang gusto niya ay marisolba kagad ang conflict bago kami maghiwalay o bago kami matulog. Malay natin, di ba? Hindi na tayo magising kinabukasan o baka hindi na tayo magkita pang muli. Hindi natin hawak ang panahon at hindi natin hawak ang tadhana. Kung kaya bago tayo matulog o magpaalam sa isa't isa, dapat wala na tayong samaan ng loob. Ang palagi niyang sinasabi kapag nag-aaway kami, ako naman mataray. Hindi nagpapadaig. Kung kaya kapag ganong nakikita niyang may galit pa rin ako o naiirita pa, siya na ang magpapakumbaba, magsusorry at saka yayakapin ako. Sobrang bait talaga ni Marco. Naging close kaming tatlo. Simula nung ihatid namin si Prime, parang naging trio na kami sa pagkanta na may tuturing. Palagi na naming isinasama si Prime sa mga lakad namin kapag bakante ito at may common kaming vacant time sa school. At ang pinakagusto ko kapag magkakasama kaming tatlo ay ang sumasakay sa motorsiklo ni Marco. Yung nakaangkas ako sa likod niya at sa likod ko naman ay si Prime. Pinapagitnaan nila ako. Nakayakap ako kay Marco habang nakayakap naman sa akin si Prime. Gustong gusto ko kasi ang forma namin ngayon. Parang sa postura namin ngayon, nandyan lamang silang dalawa sa buhay ko. Dikit na dikit ang aming mga katawan. Ang pagyakap ko kay Marco ay parang simbolismo na ayaw kong mawala siya dahil siya ang giya ng buhay ko. At ang pagyakap sa akin ni Prime ay ang pagpapahiwatig na siya ay nasa likuran ko lamang lagi. Handa akong protektahan at hindi ako iiwan. At ang motor ay ang buhay namin na habang naglalakbay ito at tinatakang landas ng aming kapalaran, kung mabangga man o maaksidente, kaming tatlo ang masasaktan. Kung hindi man namin mababalanse ang mga sarili namin habang nakasakay dito, ay maaaring matumba kami, mapahamak, masira ang buhay namin. At ewan ko ba kung yun din ang gusto ni Marco na postura naming tatlo. Isang beses nasa campus kami noon at nakaangkas na kami ni Prime sa motor niya para umalis na. Pero imbis na paandarin ang motor, tinahog ba naman niya at pinakasiyuan ng isang kilalang nandun malapit sa amin. Pare, pwede bang kunin mo kami ng litrato? Kami tatlo ha? At inabot niya ang kanyang cellphone sa kakilala niya. Kinuhanan kami nito. Nakatatlong kuha din siya. At nagpasalamat ito nung ibinalik na ang kanyang cellphone.
Sabay tingin sa tatlong kuha sa amin. Borge, tingnan mo nga kung alin dyan yung magandang shot. Tinginan ko naman iyon at sumilip din si Prime. Yan tol, yan pangalawa, maganda yan. Ang sabi ni Prime. At iyon din talaga ang gusto ko. Nakahawak sa manibela si Marco. Nakangiting nakatingin sa kamera. Habang ako na may nakayakap sa kanya at nakangiti rin sa kamera. Samantalang si Prime naman ay yakap-yakap ako. Nakangiti rin. Isang kuha na naglalarawan ng kasayahan sa pagitan naming tatlo. Na kung uhukayin mo ang malalim pa nitong kahulugan, ay nagpapahiwatig ng pagmamahal ng isang lingwahe sa puso na kaming tatlo lamang ang nakakaalam. Yan na bang pangalawa? Nice! Pareho pala tayo ng gusto eh. Yan din ang gusto ko eh. Ang ganda kasi ng pagkakakuha oh. At ang gaganda pa ng mga ngiti natin tatlo. Tingnan nyo. At iyon nga, ginawa naming wallpaper ng mga cellphone namin iyon. At nagpaprint pa talaga si Marco na tigi-isa kaming tatlo. At dahil ang litratong iyon ay may malalim na kahulugan at sentimental value para sa akin, ipinalaminate ko ito at isinabit sa dingding ng kwarto ko. Pinalagyan ko rin ng dedication sa kanilang dalawa ang mismong harap ng litrato. Tuwang-tuwa naman ako. Imagine, isang litrato na kasama ko ang dalawang lalaking mahalaga sa buhay ko. Na parang nagpapahiwatig din na ang buhay naming tatlo ay magkasanib, magkadugtong. Naging masaya rin kaming tatlo. Siguro ay magaling lang kami mag-adjust. Pareho kasi silang mapabait. At si Marco naman, hindi na niya binabanggit pa ang tungkol kay Prime. Ewan kung kinikimkim lang niya kung may selos man siyang naramdaman. Parang isang ordinaryong magbabarkada lang talaga kami. May biruan, may tawanan, may harutan. Meron ding serious moment. Ang galing kasing magdala ni Marco. At si Prime ay ganun din. Parang ang magkapatid lang sila na well-adjusted sa mga ugali. Dagdagan pa na pareho silang makinis, maputi, matatangkad at gwapo. Minsan nga parang ako pa mismo nagsiselo sa kanilang dalawa kapag ganyan halimbawang nauuna silang dalawa sa aming tagpuan at naabutan ko na silang nagtatawanan. Naghaharutan na parang ganyan na sila ka-close at kakilala ang bawat isa. Isang beses nga, sinadya ko talagang hindi magpahalata na nasa malapitan na pala nila ako. Nakatalikod silang dalawa at nung nasa malapit na ako, nagtago ako sa isang malagong palumpong. At dahil doon ay narinig ko ang kanilang usapan. Alam mo pare, mahal na mahal ko yung si Ian. Hindi ko nga akalain na may inlove ako sa kapwa ko lalaki. Eh paano ba naman? May ugali yung best friend mo na makulit. Mataray na ewan ko ba. Hindi ko maintindihan talaga minsan. Pero sobrang sweet naman. Ang cute pa, di ba? May something na parang ayaw mo sa kanya pero hindi mo pwedeng hindi hahanap-hanapin. Ewan ko, hindi ko maintindihan. Sinabi mo pa, matara yan. Makulit. Pero sa totoo lang, yan talaga nagpapatino sa akin pare. Kung hindi dahil dyan siguro, napariwara na ako ngayon. O baka hindi na nag-aaral. Addict pa. O kaya nasa loob na ako ng bilangguan kung hindi man sa loob ng ataol. Noong mga panahon na pakiramdam ko, walang nagmamahal sa akin. Nandiyan siya palagi. Nagpapaalala sa akin na sa kabila ng mga problema, sa mga dagok sa buhay, sa mga pagsubok, masarap pa rin mabuhay sa mundo. Kung kaya mahal ko ang nag-iisang best friend ko na yan. Hindi ko ipagpapalit yan kahit kanino. Siyempre, natouch naman ako sa sinabi ni Prime. Pero nanatili akong tahimik sa pinagtataguan ko. Parang ayaw ko pa rin lumantad sa kanila. Kaya nga mahal na mahal ko yung best friend mo pare. Iyan ang bagay na lalong nagpapabilib sa akin sa kanya. Pare, gusto ko magsabi ka sa akin ng totoo ha. Mahal mo rin ba si Ian pare? I mean, don't get me wrong pare ha. Hindi ako galito nagsiselos or something. Gusto kong malaman kung may nararamdaman ka ba sa kanya. Usapang lalaki pare,
Yung totoo, gusto ko magsabi ka ng totoo sa akin, ha? Pare, kaibigan ko siya. Kaya mahal ko yun. Best friend ko yun eh. Ang ibig kong sabihin pare, romantic na pagmamahal. Hindi yung para sa best friend lang. Pare, kung pwede lang, ibang tanong na lang. Pwede ba yan? No pare, I want to know the truth. Believe me, walang malis at masamang intensyon ng pagtatanong ko sa'yo. Kaibigan kita at sa totoo lang napamahal ka na rin sa akin. Alam mo yun. Ayokong sa gitna ng pagtatawanan natin, ng kasayahan natin. May mga bagay pala akong hindi alam. Di ba masakit sa side ko yung ganun? Ang malaman ko na may something pala pero itinago mo sa akin. Maging honest lang tayo, walang sekreto. Hindi ako possessive na tao at hindi rin makitid ang utak ko para hindi maintindihan ng mga bagay-bagay. Kaya, tell me the truth pare. Okay lang sa akin. Maintindihan ko. Ano? Mahal mo ba si Ian? Seryoso ako pare ha. Usapang lalaki sa lalaki. At wala nang nagawa si Prime, kundi ang tumango na lang. At doon ay niyakap ni Marco si Prime sabay sabing, Isa kang kaibigan pare. I admire you. Proud ako na nakilala at naging kaibigan kita dahil honest ka. Pero pare, maniwala ka. Hanggang doon lang kami ni Ian. Magkaibigan lang talaga kami. ang pangangatwiran ni Prime. Parang may takot siyang magagalit na si Marco sa kanya. Huwag ka mag-alala pare, naniniwala ako sa'yo. Walang pagbabagong pakikipagkaibigan ko sa'yo. Sama-sama pa rin tayo at sa totoo nga niyan, mas lalo pa akong bumilib sa katapangan mo magsalita na magsabi ng totoo. Maraming salamat pare ha. Uy, huwag mong sasabihin kay Ian yan. Atin-atin lang yan ha. Hindi niya alam yan. Kapi pare, makakaasa ka. At sabay na nagsagian ng kanilang kamao. Iyon bang parang greetings ng mga astig na lalaki. At tunay nga namang pinanindigan ni Marco ang pagiging gentleman niya kay Prime. At si Prime din naman ay tunay na naging matapat na kaibigan kay Marco. Parang wala na akong mahiling pa. Perpekto ng lahat para sa akin. Close silang dalawa. Kaming tatlo. Pero sadyang masalimuot talaga ang buhay. Sinusubok nito ang tatag ng pagkakaibigan namin, ang samahan namin, lalo na ang pag-ibig. Isang Sabado, pumunta na naman si Marcos sa kanyang probinsya. Ipinatawag daw siya ng kanyang mama. Naniwala naman ako. Mama kaya niya nagpatawag sa kanya, so ibig sabihin ay may mahalagang dahilan. Kaya okay lang sa akin, kaya pumayag ako. At muling naiwan kami ni Prime. Prime, may tatanong lang ako sa iyo Bakit mo nga pala ginawa sa akin yung ginawa mo nung kumanta tayo sa resto bar? Ang tanong ko kay Prime, nung kami na lang ang nagkaroon ng panahong magkasama. Matagal ko na kasi itong gustong itanong sa kanya para kung maaari ay iwasan niya ang ganun kasi nga, syempre, kahit gaano kabait yung tao, sigurado namang masasaktan din iyon. Wala lang. Gusto ko lang ipakita kay Marco na kung ako na best friend mo lang ay kaya kong panindigan na gawin niyo sa harap ng mga tao. Eh dapat mas kaya kanyang panindigan at kaya niyang gawin yun dahil mahal ka niya at mahal mo siya. Natameme naman ako sa sagot niya ngayon. Touch naman ako sa sinabi niya. Pero nagdulot ito ng katanungan sa isip ko kung bakit nga din gusto ni Marco na itago at i-deny ang relasyon namin sa mga tao. Pero sinarili ko na lang ang tanong na iyon. Siguro ay may valid reason naman talaga siya. Dahil wala naman si Marco, niyaya ako ni Prime na mamasyal sa plaza kinahapunan. Sa may seawall kami nagpunta. Iyon yung lugar sa gilid ng resto bar kung saan ko unang narinig ang kantang Exchange of Hearts na kinanta ni Marco. Iyon din ang lugar kung saan una kaming nagkausap ng masinsinan pagkatapos niya akong kaibiganin sa kanilang resto bar. Kagaya noong nag-usap kaming dalawa ni Marco doon, matiwasay rin ang dagat.
Kabaliktaran nung nag-iisa lang akong nakaupo doon at umiiyak. Presko at malamig ang simoy ng hangin at mamula-mula ang kulay ng langit kung saan sa ibabaw lang ng guhit ng abot tanaw ay makikita ang unti-unting palubog na araw. Naalala ko pa ang pangyayaring iyon. Dama ko pa ang magkahalong sakit sa puso ko sa nangyari at sa kabilang banda ay ang saya na dinamayan ako ng isang bagong kaibigan. Si Marco nga iyon. Pinatugtog ko sa cellphone ko ang kantang Exchange of Hearts. Naka-speaker para marinig din ni Prime. Alam mo ba Prime nung nasaktan pa ako sa'yo, dito ako naglalagi. Tingnan naman niya ako. Hinawakan ng mga kamay ko. Alam ko, nasaktan din siya sa pagpapaalala ko sa pangyayaring iyon. At dito ko nakilala si Marco. Siya ang dumamay sa akin. Narinig ko ang kantang yan sa kanya, yung Exchange of Hearts. At yan ang nagsilbing inspirasyon ko. Nalungkot kasi akong hindi namin kasama si Marco, kaya si Marco ang tabi ko. Hindi ko rin alam kung bakit ganun na lang ang lungkot ko sa pag-alis niya ngayon. Nasasabik ako sa kanya na para bang iyon ang huli kong pagkakakita kay Marco, na hindi na siya papalik pa. Hindi umimik si Prime. Yumuko lang siya. Ewan kung ano ang laman ng kanyang isip. At alam mo ba Prime, nung panahon na yun, ipinanalangin ko talaga na sana ay maranasan mo rin ang sakit na naranasan ko sa puso ko. Kagaya ng sinabi sa kantang yan, na kung magpalit lang sana ang puso natin, maramdaman mo din kung gaano kasakit ang naramdaman ko. O yung mabaliktad ang pangyayari at ikaw ang mabigo at ako naman ang sumaya. Tingnan mo naman, parang dininig ang panalangin kong iyon. Naramdaman kong hinigpitan ni Prime ang paghawak sa kamay ko. Tingnan ko siya. Nilingon din niya ako at binitawan ng isang pilit ng ngiti na para bang may gustong sabihin pero pinipigilan lang niya ang kanyang sarili. Nakita kong nangingilit ang kanyang mga luha. Pero kalimutan na natin yun ha. At nagpapasalamat na lang ako na dahil sa nangyari nga. Dahil sa ginawa mo sa akin, ayun, nakilala ko naman si Marco. Pero aminin ko sa Prime ha, namimiss ko siya. At doon na talaga tumulo ang mga luha ko. Hindi ko talaga alam kung bakit ako nalungkot ng sobra sa pag-alis niyang yon. Naramdaman kong pinisil niyang muli ang kamay ko na patuloy niyang hinahawakan. May alam ka ba na kung bakit umalis si Marco? Ang tanong ni Prime sa akin. Wala eh. Wala siyang masyadong sinabi. Wala masyadong idinitalye. Kaya ito, hindi ko alam kung bakit ako nalulungkot na masyado. Nalulungkot ako masyado sa pag-alis ni Marco. Mahal mo kasi siya, tol. Kaya ka nalulungkot ng ganyan. Pero hayaan mo, babalik din naman siya eh. Kaya huwag ka na malungkot, tol. Hindi ko lang kasi mapigilan ng sarili ko, tol eh. Araw ng Lunes, simula na ulit ang pasok. Hindi pa rin bumabalik si Marco. Nag-aalala na kami ni Prime. Nadili lang siguro yon. Baka may aberya lang. Kaya huwag kayo mag-alala dyan. Kasi naman tita, hindi pa rin po kasi siya sumasagot sa mga text sa tawag ko eh. Basta iyan, huwag kang mag-alala ha. Kapag may problema naman yon, ako ang unang makakaalam. At wala naman siyang sinasabing problema sa akin. Kaya huwag ka na mag-alala dyan na, hayaan mo. Kapag may alam ako, sasabihin ko kagad sa'yo ha. Kaya hinintay lang namin si Marco. Martes na nung dumating si Marco. Doon na kami nakita sa school. Ano ba nangyari sa'yo? May problema lang sa pamilya namin. Kung kaya yan, na-delay ako. Sorry talaga tol ha. Eh bakit hindi mo sinasagot ang mga text ko? Pati tawag ko hindi mo sinasagot. Nawala kasing cellphone ko. Hindi ko alam kung naiwan ko yata sa bus. Basta hindi ko na mahanap eh. Ano? Sure ka bang okay ka lang? Ang tanong ko ulit sa kanya. Sa tingin ko say parang hindi siya okay. Ewan ko lang kung masyado lang ako nag-overreact
Dahil nga 2 weekends na siyang palaging umaalis. Ano ka ba? Okay lang ako. Ang OA mo. OA na kung OA. Basta gusto ko lang makasigurong okay ka. Na-miss mo lang ako eh. Siyempre naman. Hoy, bakit ikaw hindi mo ba ako na-miss? Siyempre na-miss. Sa araw na iyon, buo na naman ang aming grupo. Masaya uli, kwentuhan, biruan, harutan at tawanan. At sa gabi kumanta muli kami sa resto bar. At pagkatapos ng kantahan, kagaya ng mga nakaraang ganong sitwasyon, hinatid namin si Prime sa bahay nila. Iyon ang nakasanayan namin. Ang ihatid si Prime sa bahay niyang nakangkas kami sa motor ni Marco. Biyernes ng gabi, nung nagsiuwian ang mga customers, nagkayayaan kami mag-inuman. 12:00 na iyon at game namang sumali mga stand-up comedians namin. Masaya. Aliw na aliw kami sa mga ukrayan nila habang nagiinuman kami. Niloloko ng 2 bakla na talo raw ng 1 baklang kasama ang alindog ng nag-iisang babaeng stand-up comedian din na kasama nila. Dahil ang nag-iisang lalaki rin kasama nila ay sa kasama nilang bakla naging close. Ganon kami kasaya sa tagpong iyon hanggang sa natapos na kami. Mag-aalas 2 na madaling araw. Pansin kong hindi masyadong uminom si Marco kung kaya kaming dalawa ni Prime ang medyo tinamaan na. Akala ko ang dahilan kung bakit hindi masyadong uminom si Marco ay dahil magdadrive pa siya ng motor para ihatid namin si Prime. Pero nagulat na lang ako nung sabihin ni Marco na, Paring Prime, dito ka na matulog sa resto bar ha. Sa collapsible tayong 3. Malapad naman yun kaya huwag ka mag-alala, kasya tayo doon. napatingin si Prime sa akin. Hindi ko naman alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Kung sasagot si Prime ng oo, di ibig sabihin magkakatabi kaming 3. Siyempre alam ni Prime na magsyota kami ni Marco at ang isa pa, yung sa tulugan na isa lang. Kung kaya ang naging sagot na lang niya ay, Nako pare, uwi na lang ako. Kaya ko pa naman eh. No pare, dito ka na matulog. Sige ka, magtatampo ako sa'yo kapag hindi ka natulog dito. Para naman maranasan mo rin ang ganda ng ambience ng tulugan namin. Sige na! tiningnan naman ako ni Prime. Nagtatanong ang kanya mga tingin. Sige na tol, okay lang sa akin yun. Okay, sige. Good! Ang sagot naman ni Marco, hindi ko talaga alam kung ano ang nasa isip niya. Nung nakahiga na kami, pinili ko talagang sa kabilang gilid pumwesto para paggitnaan namin si Marco. Ayoko kasing may masabi siya. Pero lumipas si Marco ng pwesto sa gilid ko para ako talaga ang mapagitnaan nila. Ano ka ba board? Sa gitna ka. Okay, sige. Wala namang imik lang si Prime na nakahiga sa kabilang gilid. Nung nakahiga na kaming 3, tumagilid sa akin si Marco. Itinantay niya ang kanyang braso sa aking katawan na ang dulo nito ay umabot din sa katawan ni Prime. Pare, pwede ba group hug tayo? Tumagilid na si Prime paharap sa akin at niyakap ako at ang kanyang kamay ay umabot din sa katawan ni Marco. Nagyakapan kaming 3 habang ako ay tumihaya na lamang. Sana ganito na lang palagi pare no? Pareho tayong masaya. Ang sambit ni Marco na nilingon ko habang siya ay nagsasalita. Sana lang talaga pare. Sagot naman ni Prime na nilingon ko rin. Kaya pare kung pwede, pagkatapos ng gig natin dito, huwag ka na lang muna umuwi. Dito ka na matulog. Parang nakakaya naman yata yun pare. Bakit ka naman maiiya? Ako naman ang nagyaya sa'yo eh. Okay, sige. Kahit nga wala ako pare, pwede mong samahan si Borch dito. Okay lang sa akin yun. No problem. Parang sila lang ang 2 taong naron. Silang 2 nag-uusap at hindi ako kasali. Parang gusto ko tuloy sabihin na sila na lang magtabi sa higaan. Pero syempre sa isip ko lang yun. Ayoko nga. Baka mamaya silang 2 magyakapan at kung ano pa mangyari at may tsapuera lang ako. Kinabukasan, dahil wala namang pasok, nagising kami ni Prime ng mga 8:00 na ng umaga noong nagbukas na ang resto bar.
Subalit wala na si Marco sa pwesto niya. Ay, Ian. Nauna nang nagising si Marco, nagpaalam sa akin na sabihin ko na lang daw sa inyo kapag nagising na kayo na umuwi siya sa kanila. Bakit daw po tita? Parang napapadalas na po yatang pag-uwi niya sa kanila. Oo nga pero hayaan mo na. Kasi medyo sa pagkakaalam ko may aberya pa rin sa pamilya nila eh. Nagulat naman ako sa narinig kasi wala namang sinasabi si Marco tungkol sa problema niya. Ano po kaya ang problema niya tita? Hindi ko alam Ian eh. Wala naman kasi siyang binabanggit eh. Wala namang binabanggit yung bata na yan. Pero hayaan mo na. Itatanong ko sa kanya pagbalik niya. Okay po tita. Maraming salamat po. Pero huwag ka magkalala. Hindi naman siguro malaking problema yon. Nakangiti naman nung nagpaalam sa akin. At saka kapag malaking problema nun, hindi maaring hindi ipaalam sa akin ng mama niya kung ano man yun. Kaya yun, bagamat may pag-alala, nakampante na rin ako sa sinabi ng tita niya. Kasi kahit ang tita niya ay wala naman akong nakikitang pag-aalala sa kanya. Nagagahan muna kami ni Prime kasama ang tita ni Marco sa resto bar. Sa aming pagkain, maraming ikwento ang tita niya tungkol sa kanya. Lalo na sa kanyang ugali. Napakabait daw na bata nito. Maalalahanin, palabiro, palaging nakangiti. Masipag pati dahil nga sa pagtulong niya sa resto bar at madiskarte. Kaya maraming nagkakagusto sa kanya. Dahil hindi lang ito gwapo, sobrang mabait pa. Napakaswerte daw ng mga magulang niya dahil nga mabait siyang bata. Tama nga naman, mabait at maalalahanin talaga si Marco at sweet pa. Kung kaya napakaswerte ko rin na minahal niya. Hindi ko nga maintindihan kung bakit kinaliwa pa yan ng girlfriend niya eh. Hindi lang alam ng babaeng yun kung ano ang nawala sa kanya. Tingnan mo ngayon, ang babae na mismo nag-aabol sa kanya. Ano pong sabi niyo tita? Nagpaparamdam na naman yung babae sa kanya? Hindi lang nagpaparamdam. Pati pa ang mama ni Marco nililigawan ay aba. Nagpupunta pa naman sa bahay nila kahit iniiwasan na siya ng tao. Ang kapal din na mukha ng babaeng yon. May ibang boyfriend na gusto pang tuhugin din si Marco. Nako. Ang mga kababaihan talaga ngayon. Tumahimik na lang ako. Hindi ko kasi alam kung magsiselos o anuman. Lalo na't nandun na naman si Marco sa lugar nila. Parang may kung anong matulis na bagay ang tila tumusok sa puso ko. Parang nasaktan ako na nag-aalala, natatakot, na-insecure na iwan. Hindi ko maintindihan. Hindi po kaya tita, Nagkabalikan na sila ni Marco? Ang walang prenong tanong ni Prime. Ay nako. Baliw si Marco kung magpapadengoy uli siya sa babaeng yon. Pero sa tingin ko, malabo na mangyari yun. Mabait yan si Marco mapagbigay. Pero pagdating sa pag-ibig, nako maingat yan. Alam niyang gwapo siya. Alam niya kung ang habol lang sa kanya ng isang tao ay ang itsura lang niya o gagamitin lang siya. Nako, ayaw niya ng ganyan. Iyon ang nalaman ko tungkol kay Marco. Inaamin ko, nalungkot ako sa narinig. Lalo na sa pag-attempt ng babae na makabalikan silang muli. Pagkatapos namin kumain, dinala ako ni Prime sa bahay nila. Doon naman daw kami tatambay. Sa receiving room ni na Prime ay may isang divider na kung saan sa loob nito ay nagsilbing parang isang lihim na kwarto. Doon inilalagay ang mga sapatos ng mga taong pumapasok. Kapag nasa loob ka na nung parang kwarto, hindi kayo mapapansin ng mga taong papasok sa bahay. Doon kami dumiretso ni Prime. Tinanggal namin ang sapatos namin at inilagay sa isang rack. Tatayo na sana kami para lumabas at dumiretso na sa kanyang kwarto nung narinig naming pumasok ang kanyang mama kasama ang kanyang kaibigan na maaaring galing sa panonood sa mga tanim niyang orchids. Mare, balita ko umuwi raw yung dati ni Prime. Matagal na ata. Si Edgar? Ang sagot ng mama ni Prime. Edgar kasi ang pangalan ng asawa ng kanyang mama na iniwan sila dahil sumama sa isang lalaki na siyang dahilan kung bakit galit na galit si Prime sa mga bakla. Hindi si Edgar, Mare.
Si Nolan. Nagkatinginan kami ni Prime. Kitang-kita ko sa kanya mga mata ang matinding pagkagulat. Sino yung Nolan, Prime? Umiling-iling si Prime na tila naging seryoso nang nakinig ang usapan nila ng mama niya. Hindi ko alam pare. Hindi ko kilala yun. Itutuloy. Abangan ang episode 4.